Hello, Cancer! Maligayang pagbabalik at kung first time po, salamat sa pagbisita. Ito po ang Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Cancer. Kunin lang po natin kung ano yung nakarelate tayo. Tapon natin ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaari ang susunod na reading ang makarelate tayo. Kaya subscribe lamang po para mabuti natin ang next na reading. Pero sa dulo, meron tayong mapupulot dito. Napadpad tayo dito for a reason. At maaaring yung oracle card sa dulo dun tayo. Dulo dun tayo makarelate. Pasensya na po sa kahit anong ingay na narinig nila. Masyado maganda ang araw at gusto ko mag-shoot ng gantong oras. Yun nga lang, maraming active na hayop ang kaming kapitbahay. At wala po tayong magagawa ron. Pasensya na lamang po. Ay, pagod na, Cancer. Saan tayo pagod? Trabaho. Mukhang lalaya ka na sa kapagurang ito. Parang I rest my case. Ganon ang peg ni Cancer. Kasi parang hindi na balanse ang mga bagay-bagay. Maaaring ito ay work-life balance issue. Tipong burnout ka na, hindi ka na makapagbakasyon kasi hindi ka mapayagan mag-leave. So, parang napapagod na yung utak mo, kaya ayaw ko na. Yun ang sabi ni Cancer. Pwede din na sa relasyon to, although itong dalawang cards na to ay hindi siya cups. Wala din lovers sa ngayon. First few cards, so maaaring in general, merong bagay na hindi na alam mo yung tingnan mo, mag-i-intervene ka na. Merong board na, let's say, issue yan. Tapos, may sumasalulan. So, you keep on yung tagasalo lang. You keep on fixing the mess. You keep on taking it all in. So, dumating na sa point na eto ka na, you have that clarity of the situation. And magsi-step in ka na para hindi ka na maging tagasalo lang ng dumanak na dugo, whatever. Kasi ito laying the burden down. O pwede din na pinagtitiisan mo pa sa ngayon at nandun ka pa sa proseso na pag-iisip kung aalis ka na ba, magsistay ka pa, pero sa ngayon maaaring nandun ka pa sa staying part. Ngayon pa lang kakaroon ng epiphany na parang kailangan ko nang itigil to pagsasalo ng mga shit ng iba. So, kailangan ko nang mag-step up para sa sarili ko at itigil na ang kaiisip sa bagay na ito. Hindi na makawala, alam mo yun, maaaring makakawala ka pa lang, iniisip mo pa lang para makakawala, iniisip mo pa lang how you would rest your case, pero sa ngayon parang hindi na balanse ang mga bagay-bagay at nag-iisip na ng paraan na siguro hindi ka pa sure kung paano ka totally gagawa ng action, pero nag-iisip ka na ng paraan para nag-explore ka na ng options mo. Kasi page pa lang to student. Parang meron palang passion within you na explore, not necessarily nagsabi ka na, not necessarily gumawa ka na ng action, pero nakita mo na yung, tingnan mo, nakita niya yung fire. Nakita niya na yung fire, nakita mo na or na-recognize mo na yung fire na burning within you. That fire could mean yung pag-alis na nga. That fire could mean na parang stretched way too thin na ako, pagod na ako, kailangan ko ng masakit na yung ulo ko kakaisip ng mga bagay-bagay. Wala na akong time para sa sarili, wala na akong time para sa pamilya. So mag-e-explore na ako ng options, so mag-e-explore na ako ng mga action steps kung paano ako makakaalis dito. Maaaring bound ka dito sa sitwasyon na to kasi may utang na loob ka dun sa tao na to, may utang na loob ka dun sa, ito yung first job mo, pwedeng ganon, ito yung first relationship mo, o kaya pwede ding may anak kayo, pwedeng childhood sweetheart mo to, pero sadyang na-outgrow mo na siya, time na para mag-move on at napapagod ka na. Ingat ka sa rose-tinted glasses. Pag sinabing rose-tinted glasses kasi, alam mo yun, pinipilit mong hanapan ng maganda kahit messy na talaga yung sitwasyon. May suot kang pink glasses at tinitingnan mo yung sitwasyon. Medyo you can confuse it sa yung seeing the bright side of the situation, pero there's a thin line
dun sa looking at the bright side of the situation versus yung putting on a rose-tinted glasses. Alam mo yung ginagaslight mo na yung sarili mo, hindi na tama, messy na yung sitwasyon, nauubos ka na, pero pilit mong ginagaslight yung sarili mo or pilit mong ginibigyan ng excuse, dinidefend siya. As opposed to seeing at the bright side of the situation, tanggap mo na ganun yung sitwasyon, pero moving forward, nag-move on ka na dun at gumagawa ka na ng action steps para maka-move on, maka-move forward sa hurtful situation na pinagdanasan mo. Pag may rose-tinted glasses ka, which is this card na lumabas sa spread mo, pilit mong, alam mo yung yung tinatago mo yung messy situation. Hindi ka pa umaalis, wala pang action step, wala pang pagtanggap. At mukhang kasama yun sa proseso na pagdadaanan ni Cancer ngayong buwan. Kasi tingnan mo naman yan, oh. Naman yan, pinatay na nga siya. Tapos, sorry for being morbid, pero alam mo yung pinatay, minurder na nga, tapos dinismember pa yung ganun. So, alam mo yung parang OA, sobra-sobra na yung sakit na binibigay sa'yo ng sitwasyon na ito. Parang double dead, ginawa ka ng double dead. Insult to injury, ganun na yung ginawa. Rubbing salt to the wound. Alam mo, nasaktan ka na nga, tas pilit ka pa rin sinasaktan. At ang masama dun, pilit mo pa rin tinatanggap ang sitwasyon. So, eto ka ngayon, which is a good sign. I think, ka na, parang, pwede pala yun. Parang, wow, parang, I didn't know that exists. Hindi ko alam na pwede ko palang gawin yun. So, nag-e-explore ka ng options mo. Pwede nag-aaral. Siguro kung nabaon ka sa utang, nandun ka sa pagkakataon ngayon, na-explore mo na yung path kung paano makapag-upskill, kung saan makakahanap ng trabaho, at kung saan mo mapapalaya ang sarili mo sa sitwasyon na parang feeling mo mag-isa ka lang, alone ka lang. Pwedeng breadwinner ka, lahat umaasa sa'yo, wala kang katulong, walang tumutulong sa'yo. Ito, ang after nito ay ito, mensahe, action step. Pero, huwag magpadalos-dalos. Pagpapadalos-dalos yan. Gagawa ng isang action without thinking it through. Gagawa ng action na hindi pinag-isipan. Tatalon lang basta ng walang plano. So, pwede din na kung meron kang i-explore na bagong path, you run the risk of, let's say, mangutang o kaya tatakbuhan yung utang, umalis na lang basta, hindi magagawa ng proper turnover, kung magre-resign sa trabaho, kung aalis sa isang relasyon, fully abandon mo without telling them. Ganon yung pagpapadalos-dalos, kasi sobrang hurtful na nang ginawa sa'yo, at ikaw yung gusto mong ako naman, pero you run the risk of yung no contact talaga, pagdadamot mo yung anak nyo, yung ganun, pagdadamot mo yung access sa'yo, ingat ka sa ganun. May delay, pwede din na, yun nga, meron ng offer sa'yo to explore a new path, pero merong konting delay, meron pang inaayos, pwede nga na utang, meron pang bumabagabag sa'yo. Siguro yung iba sa inyo, kung gustong mag-enter into a new relationship, ay kasal pa or in a relationship pa, pero merong ang positive side dito ay meron kang breakthrough moment. May makikita kang path na parang, uy, pwede pala yun. Uy, kaya ko palang gawin yun. Uy, pwede ko palang i-explore to. It will take some work, pero huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi maraming hurt sa collective itong buwan na to, at mukhang yung iba pipiliin nila na gumanti, yung iba naman magpapadalos-dalos at gagawa ng isang aksyon para lamang ma-vindicate yung sarili nila, magkaroon ng hustisya, at ilalagay sa palad nila o sa kamay nila ang hustisya. Hindi po tayo Diyos at ipaubayan natin kay God ang mga bagay na ganun. Uy, taking action, pwedeng may offer, position of power, exploration, venturing into something new. Very, progressive na enerhiya mula dito sa Page of Wands, yung exploration, mukhang nasa exploration ka din, at confidence, meron kang confidence na
alam mo na nasa position of strength ka, may confidence ka to move forward to something na tingin mo mas makakabuti sa'yo. Creation, cultivation, pwede magsa-start ng creative venture, lalo na may Eight of Swords dito, bagong paniwala, new opportunity, new idea na sisimulan mo, mag-create ka. Yun nga lang ingat ka na walang plano, magplano ka ng maigi kasi yung Knight of Wands dito, ito ang pinakamabilis na energy, message of taking action. Siya ang pinakamabilis sa tarot. So, reverse mo siya nakuha. Pwedeng na nagmamadali. Dahil sobrang na-hurt ka, heartbroken ka, nagmamadali ka, mag-abroad, mag-overseas, nagmamadali kang gumawa ng isang bagay. Kasi parang medyo nawawalan ka na ng pag-asa. Nakakita ka ng isang oportunidad at gusto mong i-take advantage yun agad-agad. Kasi ayaw mo nang magtagal pa, ayaw mo nang mag-aral pa, ayaw mo nang mag-invest pa, gusto mo now na. So, ingat ka na. Sorry natin. Masyadong marami. Ingat ka na para matanggal mo na yung rose-colored, rose-tinted glasses, yung pagde-deny mo sa sitwasyon. Totally tatalikuran mo na lang siya at hindi ka na mananagot at gagawin siya ng tama. So, ingat ka na gagawa ng padalos-dalos na aksyon dahil lamang sobrang nasaktan ka ng isang nangyari in the past. So, may chance na ubusin mo lahat ng savings mo para lang makawala. May chance din na pwede din na iba sa inyo mangungutang para lang makaalis. Dahil sa kagustuhan mong kalimutan ang lahat, gagawa ka ng isang drastic na move na tingin mo ay makakatulong sa'yo. Okay, maganda yung i-pursue mo yung new idea na new offer or new idea na naisip mo at maaring yun ang path towards emotional fulfillment or yung kasaganahan o abundance, kasaganahan, magandang buhay. Yun ang path towards magandang buhay. Pero mag-ingat ka na gagawin mo siya at the expense of your savings. Alam mo yun, yung tipong halimbawa dahil tinanggal ka sa trabaho or hiniwalayan ka ng partner mo, ipo-pull out mo lahat ng savings mo or pull out mo yung investments mo para lang makapagsimula ng bago. May new idea ka na business, pero kailangan, gusto mo now na, gusto mo gawin now na, pero ang option mo lang is i-withdraw yung funds mo kasi nandun yung pera mo, i-withdraw mo yung EF mo, i-withdraw mo lahat kasi nga itong business na to very promising, ay dito ako yayaman, yung ganon. Ingat ka na hindi mo gagawin yung research mo na magmamadali ka. Merong tao din na maaaring Taurus, Virgo, Capricorn ang makaka-impluwensya sa'yo na huwag mo na aralin yan, basta mag-invest ka na lang, pwedeng ganon. Bibigyan ka ng maraming option ng universe, pero be careful what you wish for. Ingat ka na, alam mo yun, ingat ka, diba sa ibang deck, Aladdin to eh. Diba, ang kwento ni Aladdin, meron genie, 3 wishes, trap lang yung genie, ang huli niyang, ingat ka doon sa mga wish na ipapakawalan mo. Kasi maaaring hindi siya for the highest good of all. Maaaring yayaman ka, mapapalaya ka, makukuha mo yung love of your life, pero at the expense of losing your kid, at the expense of losing your savings. Hanapin mo yung balance doon. Unang-una pa lang na card mo at ang pinakamalakas na card mo sa core energy, Temperance. Huwag masyadong magpadalos-dalos. Reverse mo siya nakuha. Huwag masyadong magpadalos-dalos. At hanapin mo yung middle ground ng something na gusto mo. Parang ikigay lang yan eh. Middle ground ng something that you are good at and something that you can be paid for. Ano yung gitna nun? Ano yung magbibigay sa'yo ng meaning? Alam mong yayaman ka sa isang bagay pero wala namang meaning sa'yo. Or basta hindi ka na mabibigyan ng purpose in life. Yung ganun. Medyo philosophical na
pagtingin yun. Pero dalawa ang hindi ka pipili, ingat ka na magpapadalos-dalos, tas ingat ka din naman na wala kang gagawin at all. Hanapin mo lang yung yung medium risk, ganon. Huwag masyadong aggressive at huwag masyadong conservative risk taking kasi risk averse to. Risk averse, ibig sabihin ayaw hesitant na mamili kasi bibigyan ka ng options ni universe. I-present niya yun sa'yo. Ingat ka na extreme, walang gagawin at all versus tatalon na una. Huwag ka mawala ng pag-asa. Kalma lang. Relax. Ingat ka na dahil parang iniwan ka, tinanggal ka, sinaktan ka ng mga tao, ay gaganti ka na agad. Medyo hanapin mo yung balance eh. Kasi extremes lahat ng energies na nakikita ko dito sa'yo eh. Shiny object, bibigyan ka ng shiny object kasi ipupursu mo agad. Tapos in the middle of, pwede din na iisipin mo parang, wag na nating pansinin yan, hindi yan opportunity, yung ganon. So, hanapin mo yung balance. Pwede din na seek enlightenment. May isang bagay na it's either waldas or either mangunguripot. Either way, maaaring hindi magdulot ng maganda sa iyo. Kasi 'di ba sabi nga nila, nasabi ko din sa previous reading, maganda mag-invest pero kasama sa turo ng meditation teacher ko noon. Kasama sa abundance, process of abundance and abundance mindset is yung kinultivate mo, yung tinanim mong puno, yung bunga nun dapat gamitin mo. Dapat i-harvest mo din. Kasi mabubulok lang yan. Katulad yan. Look at that. Okay. Remember the bones. Revise your vision and rebuild with confidence. Lagi ko naalala sa card na to is yung mga true crime docu na pinapanood ko. Diba lagi, hindi mo mapaprove na murder unless walang body. So, itong card na to, reminder siya sa'yo na yung bones kasi, kung ano man yung nag-decay, kung ano man yung namatay, kung ano man yung nawala sa'yo, hanapin mo yung bones. So, figurative yun, malamang. Ibig sabihin nun, kasi diba yung bones, yun yung nagko-contain ng DNA, yung memory, yung ala-ala ng kung ano yung nakaraan. So, kunin mo yung bones na yun, parang reverse engineering yung naaalala ko dito. Parang sa think like a monk, reverse engineer mo yung buhay mo. Ano yung part na, ano yung ginawa mo, sa mga successful na endeavors na ginawa mo, ano yung exact na ginawa mo para maging successful yun. Sa mga bagay naman na nag-fail ka, ano yung ginawa mo differently, kaya nag-fail yun. Bakit siya nag-fail? So, i-recall mo yun at ngayon, i-take mo yung lessons dun para makapag-rebuild ka. Hindi makatutulong sa'yo na iyakan mo yung bones na yun, what has been lost, pero makatutulong sa'yo na isipin mo kung ano yung parte, ano yung pieces from that past mistake ang makatutulong sa'yo, anong information dun ang makatutulong sa'yo para maka-move forward at makapag-rebuild with confidence. So, sana nag-make sense, pero perfect tong labas ng card na to. Remember the bones. Huwag mong tambayan na ang grief. Grief is okay, may proseso siya, pero huwag mong tambayan at huwag kang mawala ng pag-asa. Star card, star is hope, being calm and collected, at know na you will be guided along your path. So, take action, pero huwag extreme. Do not take action. Kasi pag wala kang ginawa, mabubulok lang. Pero kapag may ginawa ka, wag naman extreme. Kasi baka dalhin ka sa isang path na hindi din maganda ang kalakihinatnan. Pero ang sabi ng cards mo dito, that new idea na i-pursue mo, it will bring you this emotional satisfaction or a life well lived
kind of experience. So, iwan ko na dun, Cancer. Balance lang. See you soon. Salamat sa pagbisita. Ako po si A.